Kung lumitaw sa iyo ang video na ito, hindi ito aksidente. At kung sabihin ko sa iyo na maaaring kinakausap ka ng Diyos sa sandaling ito, ngunit hindi mo lang napapansin, bueno, ang nilalaman na ito ay isa sa pinakamalalim na nagawa ko pagdating sa pakikinig sa tinig ng Diyos sa anyo na mga palatandaan sa iyong buhay. Kaya nais ko ang iyong buong atensyon ngayon. Hindi alam ng marami ay hindi lamang sa panaginip o sa mga sobrenatural na pangitain nagsasalita ang Diyos. Siya ay nagpapahayag sa iyong katawan, sa iyong isipan, sa maliliit na pagbabagong tila walang halaga, ngunit may dalang napakalalim na kahulugan. 7 pisikal na palatandaan ang maaaring nangyayari sa iyo sa mismong sandaling ito. At ang hindi pagkapansin sa mga ito ay maaaring maging isang pagkakamaling babago sa takbo ng iyong buhay. Ngayon, buksan mo ang iyong mga mata, buksan mo ang iyong puso, sapagkat kung narating mo ito, maaaring hindi ito isang pagkakataon. Kung may isang bagay na halos walang nagsasabi sa iyo tungkol sa paghahanap ng espiritual na paglago, ito ay ang pagbabago ng mundo sa iyong paligid. At hindi ito palaging mangyayari sa paraang inaasahan mo. May mga masasamang pangyayari. At oo, nangyayari talaga ito at hindi kita lolokohin. Minsan, ang mga taong dating malapit sa iyo ay biglang lumalayo. May mga pagkakaibigang lumalamig ng walang paliwanag at may mga simpleng naglalaho. Sa isang iglap, ang mga taong dati mong kasama ay hindi na bahagi ng iyong buhay at napapaisip ka, ano ang nangyayari? At dito pumapasok ang unang palatandaan, ang mga ahas ay bumabalik sa kanilang lungga. Kung naranasan mo na ito, alam mong eksakto kung ano ang ibig kong sabihin. At kung hindi mo pa ito nararanasan, baka malapit mo nang maunawaan. Kapag nagsimula kang lumago sa espiritual, kapag pinili mong magbago, hanapin ang isang mas mataas na layunin, lumapit sa Diyos, at umunlad bilang isang tao, may isang kakaibang bagay na nangyayari. May ilang tao na biglang hindi na kayang manatili sa tabi mo. Hindi dahil may ginawa kang masama sa kanila, kundi dahil ang iyong liwanag ay nagsisimulang guluhin ang kadiliman na nakapaligid sa kanila. Ang totoo, hindi lahat ng tao sa paligid mo ay naroon para sa isang tunay na layunin. Ang ilan ay nariyan lang dahil pareho kayo ng mga nakasanayan, ng mga bisyo, ng paraan ng pag-iisip. Ngunit kapag nagsimula kang magbago, kapag pinili mong talikuran ang mga negatibong gawi, ano ang nangyayari? Susubukan ng kasamaan na hilahin kang pabalik. Hindi ito isang bagong bagay. Binalaan na tayo ng Biblia tungkol dito. Sa Santiago, Kabanata 4, Talata 4 nakasulat, hindi ba ninyo nalalaman na ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos? Kaya't ang sinumang nagnanais maging kaibigan ng sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Ngunit huwag mo akong mamasamain. Hindi ito nangangahulugan na dapat mong putulin ang lahat ng tao sa paligid mo o nawala ng matinong tao. Ang ibig sabihin nito ay kapag ikaw ay umaayon sa Diyos, ang mga taong hindi pa handa para sa liwanag na iyon ay kusa ng lalayo. At minsan, ang paglayong ito ay masakit. Maaring ito ay isang kaibigang kasama mo mula pagkabata, isang katrabaho na palagi mong nakakausap o kahit isang relasyon na tila puno ng pangako. Ngunit narito ang katotohanan. Kung may taong umaalis sa iyong buhay sa prosesong ito, magtiwala ka. Huwag ipilit, huwag habulin. Nililinis ng Diyos ang iyong landas. At ganoon din ang nangyayari sa mga kapaligiran. At sa palatandaang ito, marami ang makakaunawa, ang bigat ng kapaligiran. Naranasan mo na bang pumasok sa isang lugar at nang walang malinaw na dahilan, bigla kang nakaramdam ng bigat, may kakaibang pakiramdam, o marahil bigla mong napansin na ang isang lugar na dati nagbibigay sa iyo ng kapanatagan at pamilyaridad, ngayon ay hindi na makabuluhan. Ang mga lugar na dating nagdadala sa iyo ng kaginhawaan ay ngayon ay nagdudulot na ng pagkabalisa.
Hindi ito isang pagkakataon. Ito ay paraan ng Diyos upang ipakita sa iyo ang isang bagay. Maraming beses nagsasalita ang Diyos sa atin sa mga banayad na paraan at isa sa kanyang pinakamakapangyarihang paraan ng pakikipag-usap ay sa pamamagitan ng ating sariling katawan. Ang iyong katawan ay hindi lamang isang biolohikal na makina. Ito ay templo ng Espiritu Santo. At dahil dito, kapag may isang bagay na hindi nakaayon sa kung ano ang mabuti para sa iyo, kapag ang isang lugar o isang tao ay may dalang enerhiya na hindi mula sa Diyos, mararamdaman ito ng iyong katawan. Mauunawaan ito ng iyong espiritu bago pa ito maunawaan ng iyong isip. At hindi ito isang bagong bagay. Punong-puno ang Biblia ng mga halimbawa kung paano ginagamit ng Diyos ang mga pisikal na palatandaan upang magbigay ng babala, gabay at proteksyon sa kanyang bayan. Sa 2 Korinto, Kabanata 2, Talata 11, nakasulat, upang hindi tayo madaya ni Satanas sapagkat hindi tayo ignorante sa kanyang mga panlilinlang. Ibig sabihin, ayaw ng Diyos na ikaw ay maglakad ng walang malay. Nais niyang makita mong malinaw ang mga palatandaan. Baka ikaw mismo ay dumadaan na rito ngayon. Baka nitong mga nakaraang araw ay napansin mong hindi ka na komportable sa mga lugar na dati normal lamang sa iyo. Baka napapansin mo na ang ilang usapan ay nagpapabagabag na sa iyo. Baka may mga pagkakaibigan na tila hindi na akma sa iyong buhay. Baka may mga lugar na parang sinisip-sip ang iyong enerhiya at nagiiwan ng bigat sa iyong espiritu. Minsan, hinahayaan ng Diyos na maramdaman mo ang hindi komportabling pakiramdam na ito upang ilayo ka sa isang lugar kung saan hindi ka na dapat naroroon. Kung ito ay iaasa lamang sa ating sariling kagustuhan, marahil hindi tayo kusang aalis. Marahil ay patuloy pa rin tayong mananatili sa mga lugar na hindi na makakabuti para sa atin. Marahil ay patuloy tayong magpipilit sa mga relasyon na tapos na ang layunin sa ating buhay. Marahil ay mananatili tayo sa mga siklong dapat ng wakasan, ngunit ang Diyos na nakakakita ng lahat ay kumikilos. At kapag nais kanyang ilabas mula sa isang lugar, hayaang mong maramdaman ito ng iyong espiritu. At ito ay maaaring mangyari sa iba't ibang paraan. May mga tao na biglang nakakaramdam ng bigat sa dibdib. Ang iba ay nakakaranas ng pagkahilo o pagduduwal ng walang malinaw na dahilan. May mga taong bigla ang nawawala ng gana kumain kapag nasa piling ng ilang tao o nasa loob ng ilang lugar. Tila ito ay isang pangkaraniwang pisikal na reaksyon, ngunit sa katotohanan, ito ay isang bagay na higit na mas malalim. Ngayon, narito ang isang bagay na napakahalaga. Binigyan tayo ng Diyos ng kakayahang makilala ang mga bagay na ito, ngunit binigyan din niya tayo ng autoridad upang hindi tayo madaig ng takot. Kung nasa iyo ang presensya ng Diyos, kung ikaw ay puspos ng Espiritu Santo, walang mabigat na kapaligiran ang makakapagpabagsak sa iyo. Maaari kang pumasok sa pinakamadilim na lugar at gayunpaman ang iyong liwanag ay mananatiling mas makapangyarihan. Ngunit minsan ayaw ng Diyos na lumaban ka, minsan nais lamang niyang lumayo ka. At dito pumapasok ang ikatlong palatandaan, isa sa pinakamahahalagang senyales, ang karamdaman. Ito ay isang sensitibong paksa sapagkat walang sinuman ang gustong isipin ito. Ngunit ang katotohanan ay sa ilang pagkakataon nararamdaman ng katawan ang matagal ng sinasabi ng Espiritu. Hindi ibig sabihin nito na ang bawat sakit ay isang parusa o tanda mula sa Diyos. Malayo rito. Ngunit ipinapakita sa atin ng Biblia na minsan hinahayaan ng Diyos ang isang karamdaman upang maging sandali ng pagninilay at pagbabago. Naalala mo ba ang lalaking pinagaling ni Jesus sa tangke ng Bethesda? Siya ay 38 taon nang naghihintay ng kagalingan. At nang sa wakas ay gumaling siya, sinabi sa kanya ni Jesus ang isang bagay na bihirang maalala ng mga tao. Narito, ikaw ay gumaling na. Huwag ka nang magkasala upang hindi ka matamaan ng isang bagay na mas masama. Juan, Kabanata 5,
talata 14. Hindi ibig sabihin nito na ang bawat sakit ay bunga ng kasalanan. Mismo si Jesus ang naglinaw nito nang tanungin siya ng kanyang mga alagad tungkol sa isang lalaking ipinanganak na bulag. Guro, sino ang nagkasala, siya ba o ang kanyang mga magulang kaya siya ipinanganak na bulag? At sumagot si Jesus, hindi siya nagkasala ni ang kanyang mga magulang, kundi ito'y nangyari upang maihayag sa kanya ang mga gawa ng Diyos. Juan Kabanata 9, talata 2 at 3. Ano ang nais ipahiwatig nito? Simple. Minsan, hinahayaan tayo ng Diyos na dumaan sa isang panahon ng kahinaan upang mapigilan tayo, upang tayo ay magnilay at upang muling mapalapit sa Kanya. Sapagkat kapag maayos ang lahat, kapag abala tayo sa buhay, madalas nating nakakalimutang tingnan ang ating kalooban. Ngunit kapag ang ating katawan ay humina, napipilitan tayong bumagal. Napipilitan tayong magnilay tungkol sa ating sarili, sa ating buhay, at sa kung ano talaga ang mahalaga. At dito, pumapasok ang isa sa pinakamalalalim na katotohanan tungkol sa espiritual na paglago. Anumang bagay na naglalapit sa iyo sa Diyos ay isang biyaya, gaano man ito kahirap sa sandaling iyon, sapagkat ang tunay na paglago ay nangangailangan ng pagwasak at pagbubuo. Bago mo maitayo ang isang bagong pundasyon, kailangang gibain ang hindi na nakakatulong, at ang prosesong ito ay maaaring magmukhang magulo. Ngunit narito ang mabuting balita. Kung hinahayaan ng Diyos na mangyari ang lahat ng ito, ito ay dahil inihahanda Kanya para sa isang mas dakilang ba. At dito, nagsisimulang maging mas seryoso ang lahat. Dahil ang mga masamang bagay ay hindi lamang basta nangyayari, may dahilan ang lahat at hindi mo ito basta-basta mapaniniwalaan. Oo, ito ay dahil sa iyong paghahanap ng mas mataas na layunin. Dahil nais mong maging higit pa, magkaroon ng higit pa at maging mas mabuti. Ngunit higit sa lahat, ito ay dahil hindi mo pa lubos na natutuklasan ang iyong sarili. Hindi mo naintindihan? Kung gayon, hayaan mo akong ipaliwanag. Makinig ng mabuti at tingnan mo kung paano nag-uugnay ang lahat ng ito. Noong unang panahon, maraming siglo ang nakalipas. May isang lalaki na naglakad sa mainit na mga buhanginan ng disyerto, naghahanap ng isang bagay na hindi niya alam kung paano pangalanan. Ang kanyang pangalan ay Ezra. Mula pagkabata, tinuruan si Ezra na ang buhay ay isang paglalakbay ng mga tagumpay, na ang lahat ng kanyang nais ay laging isang hakbang sa unahan, na ang kanyang misyon ay habulin ang mga bagay na hindi pa niya natatamo. Noong bata pa siya, pinangarap niyang magkaroon ng isang kambing na matatawag niyang kanya. Ngunit nang sa wakas ay nakuha niya ito, napagtanto niyang gusto na niya ng buong kawan. Kaya nang siya ay lumaki at naging isang mangangalakal, ang kanyang hangarin ay magkaroon ng pinakamalaking pwesto sa palengke. Ngunit nang makamit niya ito, agad niyang ninais ang isang mas malaking tolda, mas maraming mamimili, mas maraming kayamanan. Ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang paghahanap sa mga bagay na wala pa sa kanya. Ngunit may bumabagabag kay Ezra. Nakikita niyang may mga taong mas mahirap kaysa sa kanya, ngunit nakangiti habang naghahati ng tinapay. Nakikita niya ang mga babaeng dukha na masayang umaawit habang giniling ang trigo at ang mga batang naglalaro gamit lamang ang isang piraso ng kahoy na parabang hawak nila ang buong mundo sa kanilang mga kamay. At doon, sa katahimikan ng kanyang puso, tinanong niya ang sarili, bakit hindi ko kailanman nararamdaman ang kasiyahan? Bakit lahat ng aking ninanais ay laging tila hindi ko maabot? Isang araw, isang matandang lalaking nakatira sa tabi ng ilog ang nagkwento sa kanya. Ezra, may isang bihirang bunga na tumutubo lamang sa tuktok ng bundok. Matamis ito na parang pulot-pukyutan at ang bango nito ay sumasama kahit sa panaginip ng sinumang makatitikim nito. Sinasabing ang kakain ng bungang ito ay makakahanap ng tunay na kapayapaan. At dahil dito, si Ezra na puno ng pagnanais na sa wakas ay matagpuan ang kapayapaang matagal nang lumalayo sa kanya, ay naglakbay upang hanapin ito.
Tinawid niya ang mga disyerto, inakyat ang matatarik na bundok, hinarap ang malalakas na bagyo. Nasugatan ang kanyang mga paa, sinunog ng araw ang kanyang balat. Ngunit hindi siya sumuko. Patuloy siyang umakyat, palapit ng palapit sa tuktok, naniniwalang sa kanyang pagdating doon, matatagpuan niya ang bagay na magpapabago sa kanyang buhay magpakailanman. At sa wakas, matapos ang maraming araw ng pag-akyat, narating niya ang tuktok ng bundok. Ngunit laking gulat niya. Walang bunga roon. Tanging mga bato at katahimikan. Lumingon-lingon siya, puno ng pagkabigo at kawalan ng pag-asa. Paano ito nangyari? Paano naging wala ang bagay na matagal niyang hinangad at tanghali lumitaw ang matanda na kangiti? Ezra, wika niya, hinanap mo ang isang bagay na napakalayo kaya hindi mo kailanman napansin ang nasa iyong paligid. Inabot ng matanda sa kanya ang isang hinog at pulang bunga, ang parehong bungang matagal niyang hinahanap. Laging nasa tabi niya ito, tumubo ito sa mga puno sa kahabaan ng kanyang paglalakbay. Ngunit hindi siya kailanman huminto upang tumingin. Si Ezra, na tigmak ng pagkagulat, ay sa wakas ay nakaunawa. Hindi ang bunga ang magdadala sa kanya ng kapayapaan. Ang tunay na sagot ay nasa kanyang pananaw. Ito ay ang pagiging naroroon sa kasalukuyan. Ito ay ang makita ang matagal nang nasa kanyang harapan. Ito ay ang marinig ang matagal nang sinasabi. At ito ang dakilang aral ng ikaapat na palatandaan, ang kasalukuyan. Ang tunay mong hinahanap, matagal mo nang hawak. At ang ikaapat na palatandaan ay ang pagbabalik ng iyong presensya sa ngayon, sa iyong landas, sa iyong paglalakbay patungo sa paglago ng iyong sarili. Hindi mahalaga kung natatakot ka sa hinaharap. Hindi mahalaga kung may sakit kang dinadala mula sa nakaraan, sapagkat ang mga ito ay hindi umiiral. Ang tanging umiiral ay ang ngayon, ang kasalukuyan. Paulit-ulit tayong kinakausap ng Diyos, ngunit karamihan sa atin ay masyadong nakatuon sa hinaharap, sa kung ano ang wala pa sa atin, kaya't hindi natin napapansin ang mga sagot na matagal nang nasa ating paligid, at higit pa, ang mga sagot na madalas nasa loob na natin. Naghihintay tayo ng isang dakilang himala, isang palatandaan mula sa langit, ngunit sa katotohanan, matagal nang ipinakita ng Diyos ang sagot sa iba't ibang anyo sa maraming pagkakataon. Ang totoo, hindi kailangang sumigaw ng Diyos. Inuulit niya ito ng marahan paulit-ulit hanggang sa piliin mong makinig. Ngunit ang tanong ay, talaga bang nakikinig ka? At dito madalas nawawala ang maraming tao. Naliligaw, hindi na nauunawaan, hindi alam kung ano ang gagawin. Dito pumapasok ang walang laman na pakiramdam sapagkat tila wala ng saysay ang lahat. Parang wala ng direksyon, parang lahat ay nagkakagulo. At ang tanging mayroon ka ay ang kasalukuyan. Ngunit ito ay tila isang bangungot. Ngunit alamin mo ito, ang kasalukuyang ito, ang sandaling ito, ang magdadala sa iyo sa lahat ng iyong kailangan. Dahil ngayong nasa huling bahagi na tayo ng paglalakbay na ito, alam mo na ang nangyayari, hindi ba? Ang masasamang bagay ay nangyayari sapagkat bago makapagtayo, kailangan munang wasakin ang luma. Naliligaw ka sapagkat hindi mo pa nauunawaan ang nangyayari. At ngayon, pag-usapan natin ang tungkol sa kakaibang pakiramdam na ito. Para bang may isang bagay sa loob mo na pilit na sinusubukang ipaalam sa iyo ang isang bagay. Ngunit hindi mo lang maunawaan kung ano ito. Isang bigat sa iyong dibdib. Isang pakiramdam ng kabigatan na hindi mo alam kung saan nagmula. Isang pag-iisip na paulit-ulit na bumabalik sa iyong isipan. Hindi ito isang pagkakataon at maaaring isa itong palatandaan, ang hindi mapakaling puso. Ang hindi maipaliwanag na pag-aalala, ang stress na bigla na lang sumusulpot ng walang dahilan. Ilang beses na nating binaliwala ang mga palatandaang ito dahil natutunan na nating maniwala na ito ay gawa-gawa lang ng ating isipan. Ngunit paano kung hindi? At paano kung ito ay ang Diyos na sinusubukang sabihin sa iyo ang isang bagay? Nangyayari ito sapagkat biniyayaan tayo ng Diyos ng kakayahang maramdaman
ang higit pa sa nakikita ng ating mga mata. At ito mismo ang tinatawag kong hindi mapakaling puso. Sa isang mundong puno ng ingay, ang tinig na ito ay tila natatakpan. Hindi natin kayang maging lubos na naroroon sa kasalukuyan, hindi natin marinig kung ano ang nais ipahayag ng Diyos sa atin. At kapag hindi natin pinakinggan ang tinig na ito, bumabagsak tayo sa isang mapanganib na siklo. Nakakaramdam tayo ng isang walang laman na pakiramdam na hindi natin maipaliwanag, tulad ng nabanggit ko sa naunang palatandaan. At upang punan ito, naghahanap tayo ng panlabas na kasiyahan, mga pabigla-biglang pagbili, walang saysay na mga relasyon, pansamantalang mga libangan. Ngunit ang lahat ng ito ay tanging pansamantalang lunas sa isang sugat na nananatiling bukas. At narito ang isang dakilang aral: ang kawalan na nararamdaman mo ay hindi isang problema, kundi isang panawagan. Hindi ito narito upang pahirapan ka, kundi upang gabayan ka, upang ipaalala sa iyo na may isang bagay sa loob mo na nangangailangan ng iyong atensyon, upang ipaalala sa iyo na ang Diyos ay tinatawag ka patungo sa isang mas dakilang layunin. Natanong mo na ba kung bakit maraming tao sa kabila ng kayamanan, kasikatan at tagumpay ay patuloy pa ring nakakaramdam ng kakulangan? Mga taong may lahat ng bagay sa mundo, ngunit umamin na sa kalooban nila may isang napakalalim na puwang. Ito ay dahil hindi nilikha ang puso ng tao upang mapuno ng mga panandaliang bagay. Ito ay nilikha upang mapuno ng presensya ng Diyos. Sapagkat ang Diyos ay nasa iyo, mas malapit siya sa iyo kaysa sa iyong sariling mga hakbang. Ngunit minsan, lubusan kang nalulubog sa panlabas na mundo na hindi mo na tinitingnan ang iyong sarili. At ngayon, papasok na tayo sa dalawang huling palatandaan. At ito ay ang kabaligtaran ng gabi. Ito ay kadalasang lumilitaw kasabay ng naunang palatandaan, isang natural na pagpapatuloy ng ikalimang tanda. At pagkatapos nito, sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin kung nararanasan mo ang alinman sa dalawa. Ang gabi ay nagtatago ng mga misteryong hindi kayang makita ng mata ng tao. Habang natutulog ang mundo, may isang hindi nakikitang galaw na nagaganap. Ang langit ay hindi tumitigil, patuloy sa kanilang misyon ang mga anghel. Sa isang mundo na hindi nakikitang mundo, ang laban ng mabuti at masama ay nagpapatuloy. Ngunit kahit hindi natin ito makita, sa paanong paraan natin ito nararamdaman, ang orasan ay nagpapakita ng ikatlo o ikaapat na oras ng madaling araw. Tahimik ang lahat, ngunit sa loob mo may isang bagay na hindi mapakali. Gumugulong ka sa kama, sinusubukang huwag pansinin ito. Ipinikit ng mahigpit ang iyong mga mata upang makatulog muli, ngunit hindi mo magawa. At doon lumilitaw ang tanong, bakit ito nangyayari? Karamihan sa mga tao ay hindi ito binibigyan ng kahalagahan. Iniisip nilang ito ay simpleng insomnia, isang epekto ng stress sa araw, marahil ay dahil sa kape noong gabi, o baka isang random na pag-iisip lamang na dumaan sa isipan. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na maaaring ito ay isang bagay na mas malaki pa rito? Mula pa noong sinaunang panahon, ang madaling araw ay isang sagradong panahon. Sa oras na ito, pinili ni Jesus na manalangin, lumayo sa mundo upang makipagniig sa Ama. Sinasabi sa atin ng Biblia, nang madaling araw, habang madilim pa, bumangon si Jesus, lumabas ng bahay at pumunta sa isang ilang na lugar upang manalangin. Ang katahimikan ng gabi ay nagbibigay sa atin ng isang bagay na bihirang nating maranasan sa araw, isang pagkakataong makinig. Nabubuhay tayo sa isang mundo kung saan lagi tayong abala. Sa bawat sandali, may isang bagay na humihingi ng ating atensyon. Trabaho, social media, mga problema, balita, mga gawain. At kapag sa wakas ay nagkaroon tayo ng sandali ng pahinga, ano ang ginagawa natin? Kinukuha natin ang ating cellphone, binubuksan ang TV,
Pinupunan ang bawat puwang ng katahimikan ng distraksyon. Ngunit paano kung nais kang kausapin ng Diyos at kailanman ay hindi ka magawang abutan? Kaya niya ikaw tinatawag habang natutulog ang mundo. Marahil ang paggising mo sa gitna ng gabi ay isang tawag, isang paanyaya para sa isang sandali ng pagninilay, isang pagkakataon na makaharap mo ang iyong sarili, isang bagay na hindi mo kailanman ginagawa. Napansin mo na ba kung gaano kapambihira ang simpleng manatili sa katahimikan, na huwag munang kumonsumo ng anuman, na huwag munang humanap ng distraksyon, na simpleng mapag-isa kasama ang iyong sarili? Marahil hinahayaan ng Diyos ang sandaling ito upang ikaw ay lumingon sa iyong kalooban, upang sandaling huminto at mapansin ang isang bagay na matagal mo nang binabalewala. Isang damdamin, isang sagot na nasa loob mo na, ngunit hindi mo marinig dahil natatakpan ito ng ingay ng araw-araw mong buhay. Ngunit maaaring higit pa ito roon. Maaaring tinatawag ka ng Diyos upang manalangin. Kapag nagigising ka sa madaling araw nang walang malinaw na dahilan, isipin mo, mayroon bang isang taong nangangailangan ng iyong panalangin? Isang taong dumadaan sa isang mahirap na sitwasyon, humaharap sa isang pagsubok na ni hindi mo maiisip. Maaaring ito ay isang kaibigan, isang kamag-anak, isang taong mahal mo. Maaaring ginigising ka ng Diyos upang maging kasangkapan sa buhay ng isang tao. Kaya sa susunod na mangyari ito, huwag mo itong tingnan bilang isang abala. Tingnan mo ito bilang isang pagkakataon. Bumangon, manahimik, makinig, itanong mo, Panginoon, ano ang nais mong ipahayag sa akin? Damdamin mo ang pagpasok ng hangin sa iyong ilong, ang paglabas nito sa iyong bibig at manatili lang sa katahimikan. At alalahanin mo ang iyong intuisyon, hindi ang iyong mga iniisip, kundi ang pakiramdam na kakaiba na hindi mo basta-basta maipaliwanag, ngunit alam mong may kahulugan. At marahil, sa unang pagkakataon, mapagtatanto mo na matagal nang kinakausap ka ng Diyos, ngunit ikaw lamang ang masyadong malayo upang marinig siya. Sa Mateo, Kabanata 6, Talata 33, nakasulat, Hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na ito ay idaragdag sa inyo. Ngunit gaano karami ang tunay na nakakaunawa sa ibig sabihin nito? Karamihan sa mga tao ay iniisip na ang talatang ito ay nangangahulugan ng paghahanap sa isang kahariang malayo, isang bagay na darating pa lamang, isang bagay na nasa ibang daigdig. Ngunit sinabi ni Jesus ang isang mas malalim na katotohanan sa Lucas, Kabanata 17, Talata 21, ang kaharian ng Diyos ay nasa loob ninyo. Basahin mo ulit ito, nasa loob ninyo. Ibig sabihin, lahat ng hinahanap mo matagal nang nasa iyo. Lahat ng sagot na hinahanap mo, lahat ng kaliwanagan na ninanais mo, lahat ng kasagutan sa iyong mga tanong. Ang Diyos ay hindi malayo. Nariyan lamang siya, naghihintay na bumalik ka sa Kanya. At kapag ginawa mo ito, may isang bagay na magaganap. Ang takot ay unti-unting nawawalan ng kapangyarihan. Ang mga tanong na tila walang kasagutan ay biglang nagkakaroon ng kahulugan. At sa wakas, ang mga bagay na tila masama, ang pagtatapos ng isang relasyon, ang pagkawala ng isang trabaho, ang paglayo ng ilang tao ay nagbabago. Napagtatanto mong lahat ng ito ay nangyayari ayon sa kung paano ito dapat mangyari. Na lahat ng ito ay inayos upang ihanda ka para sa isang bagay na mas dakila. At sa sandaling iyon, lumilitaw ang huling palatandaan, ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Nakakaramdam ka ng isang hindi maipaliwanag na pagnanais na magbago. Parang may isang bagay sa loob mo na nagtutulak sa iyo patungo sa isang bagong landas. Isang bagay na hindi mo kayang baliw.